Oh, kumusta kayo? Para sa lahat ng may pangarap magnegosyo dyan, o kaya naman palakihin pa yung nasimulan na, this is for you. Makinig kayo ng mabuti kasi pag-uusapan natin ang isang malaking update mula sa DOLE para sa 2026. At baka ito na yung hinihintay ninyong break. Okay, let's dive right in. Tingnan nyo yung numero na yan sa screen. 61.17 billion pesos. Grabe. Hindi yan basta-basta numero, no? Yan ang pinakamalaking budget ng DOLE ever. At ang good news, isang malaking bahagi niyan pwedeng mapunta sa inyo. So anong ibig sabihin yan sa atin? Well, yan ay halos 20% na pagtaas mula last year. At hindi lang yan para sa gobyerno. Dinisenyo yan para sa mga taong tulad ninyo. Mas maraming pondo para sa livelihood, mas matinding suporta para sa ating mga manggagawa, at syempre, mas maraming opportunities para sa lahat. So saan nga ba mapupunta itong napakalaking pera na to? Kung titingnan natin yung breakdown, yung malaking chunk dyan mapupunta sa Office of the Secretary at sa TESDA. Pero ang tututukan natin ngayon ay yung pondo under the Office of the Secretary kasi dyan mismo nanggagaling yung mga direct financial assistance, yung mga grants na pwede ninyong applyan. Okay, so let's get to the main event. Ito na yung pinaka-exciting na parts para sa marami sa inyong. Pag-usapan natin yung Livelihood Grant o mas kilala bilang Kabuhayan Program. Ito na yung direktang tulong para sa mga business idea ninyo. Okay, so itong Kabuhayang Program na tinatawag ding DILP ay may dalawang klase. Simple lang, pwede kang mag-apply bilang individual o kung may kasama ka, as a group. So kung individual applicant ka, pakinggan mo to. Yung grant, tinaasan na. Pwede ka nang makakuha ng hanggang 50,000 pesos. Imagine 50,000 pesos para masimulan mo yung maliit na negosyo na pangarap mo. Malaking bagay yan, di ba? At para naman sa mga grupo, let's say mga kooperatiba o asosyasyon, dito na talaga nagiging massive yung tulong. Pwedeng umagot hanggang 3 milyong piso yung pondo. Isipin nyo na lang yung scale ng project na magagawa nyo with that kind of capital. Okay. Pero ito, super importanteng linawin ha. Hindi ito cash na iaabot lang sa inyo. Yung tulong ng DOLE, mas praktikal. Bibigyan kayo ng mga starter kits, mga gamit and equipment, raw materials, at syempre kasama na yung training sa financial literacy at business management. In short, lahat ng kailangan nyo para tumakbo at magtagumpay yung negosyo nyo. So yan yung mga grants. Ang tanong ngayon at ito yung pinakamahalaga sa lahat. Para ba to sa'yo? Kwalipikado ka ba? Yan ang alamin natin ngayon. Silipin natin kung sino-sino ba yung mga target at priority ng DOLE para sa programang ito. Okay, tingnan nyo tong listahan. Kung isa ka sa mga to, malaki ang tsansa mo. Kasama dyan yung mga self-employed na kulang ang kita, mga magsasaka at mangingisda, PWDs, mga senior citizens na kaya pang magtrabaho, mga katutubo, solo parents, basically, yung mga sektor na talagang kailangan ng tulong para umangat. At para maging malinaw, may mga hindi rin pwedeng mag-apply ha kung ikaw ay kasalukuyang empleyado ng gobyerno o kaya naman beneficiaryo na ng 4-piece program. Unfortunately, hindi ka eligible para dito sa specific na grant na ito. Okay, so let's say, check ka sa eligibility, qualified ka, so what's next? Paano ka mag-a-apply? Don't worry, hindi to komplikado. Ipapakita namin sa inyo yung simple, step-by-step na guide. Ayan, 3 simpleng hakbang lang talaga. Una, at pinaka-importante, pumunta ka at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na peso o DOLE field office sa lugar nyo. Sila yung mag-guide sa'yo. Pangalawa, ihanda mo na yung mga requirements. Kung individual ka, iba yan sa requirements ng grupo. At pangatlo, pag kumpleto na lahat, isubmit mo na. Ganun lang siya kasimple. Okay, yung pagtaas ng budget, isang bagay yan. Pero this year, hindi lang yang tungkol sa mas malaking pera. Tungkol din ito sa pag-ayos ng sistema para maging mas patas, mas transparent, at mas epektibo. At para masigurado yan, may malinaw na direktiba mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawal makialam ang mga politiko sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Direct to the point yan. So, ano yung mga anti-politic safeguards na yan? Well, una, lahat ng aplikasyon sa peso office lang dadaan. Pangalawa, yung pamimili ng bibigyan base sa merito, hindi sa kung sinong backer mo. At pangatlo, dapat transparent, walang bawas.
Ito'y para masiguradong yung tulong sa'yo talaga mapupunta at hindi magagamit sa politika. At hindi lang livelihood programs ang focus ng DOLE. Siyempre, nandyan din yung pagbabantay sa kapakanan ng mga manggagawa. Isang malaking update para sa 2026 ay ang pagtaas ng minimum wage para sa ating mga kasambahay sa National Capital Region. Mula 7,000 pesos, magiging 7,800 pesos na yan kada buwan simula February 2026. At para makita nating hindi lang to puro numero at plano, yung mga programang to ay meron ng totoong epekto sa buhay ng mga tao. Tulad na lang ni Gabriel Tawagon, isang magsasaka mula sa Kalinga. Yung mga ganitong kwento yung nagpapatunay na gumagana yung programa. So, bukod sa kabuhayan program, yung budget ay nagpapalakas din ng iba pang key programs ng DOLE. Nariyan yung TUPAD na para sa emergency employment, yung GIP para sa mga gustong mag-intern sa gobyerno, SPES para sa mga estudyante, at JobStart para tulungan ang mga kabataan na makahanap ng trabaho. So, ayan na, kompleto na yung kwento. Nariyan na yung budget, mas malawak yung mga programa, mas mahigpit yung mga panuntunan para protektahan ka. Basically, the ball is in your court now. Nasa sa inyo na ang paggawa ng unang hakbang. Isipin nyo, yung business idea na matagal nyo nang iniisip, pwedeng yan yung susunod. Ang tanong na lang, ano ang itatayo mo? So puntahan nyo na yung pinakamalapit na peso o dole office at simulan nyo na yung journey nyo. This is your chance.